Hindi ko na kailangang magkunwari, Celestina. Pagod na rin akong maupo sa sadyang sirang wheelchair na yon sa tuwing darating ang bobong babaeng iyon. Ang boses na yon ay parang isang matalim na balisong na bumaon sa likod ni Teresa. Huminto ang kanyang mundo. Nanigas ang kanyang mga binti sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang maliit na barong-barong sa gitna ng sityo ng tondo. Sa labas, ang langit ay tila nagagalit. Ang bawat patak ng ulan ay humahampas sa kanyang nanlalamig na balat, ngunit mas masakit ang bawat salitang lumalabas sa loob ng bahay. Basang-basa ang kanyang manipis na duster. Ang kanyang kanang tsinelas ay napunit na sa mahabang paglalakad, dahilan upang ang kanyang paang may sugat ay direktang humahalik sa maruming putik ng kalsada. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, mahigpit niyang yakap ang isang supot ng gamot at isang maliit na lalagyan ng mainit na sabaw. Ibinenta niya ang kanyang tanging hikaw, ang huling alaala ng kanyang nakaraan na hindi niya matandaan, para lamang may maibili ng gamot si Rafael, para lamang hindi na ito mahirapang huminga sa gitna ng malamig na gabi. Kaunting tiis na lang, mahal ko. Narinig niyang muli ang boses ni Rafael. Kapag nakuha na natin ang huling sentimo sa mga roksas gamit ang babaeng iyan, iiwan na natin siya sa kangkungan. Dahan-dahang sumilip si Teresa sa siwang ng pinto. Ang liwanag ng gasera sa loob ay nagbigay ng anino sa dalawang figurang magkayakap. Ang kanyang asawa, ang lalaking inalagaan niya sa loob ng 6 na taon, ang lalaking gabi-gabing hinilot niya ang mga binti dahil sa akalang ito ay lumpo, ay nakatayo ng tuwid. Walang bakas ng sakit, walang bakas ng kapansanan. Ang mga kamay na dati ay tila walang lakas ay nakapulupot ngayon sa baywang ng isang babaeng nakasuot ng malaswang pulang bestida. Sa sulok ng silid, nakita niya si Doña Jacinta, ang kanyang biyenan na laging nagdarasal ng rosaryo, ang babaeng laging nagpapaalala sa kanya ng utang na loob dahil niligtas daw siya nito sa kalsada. Ngayon, ang matanda ay abala sa pagbibilang ng mga lukot na barya at perang papel sa ibabaw ng mesa. Iyon ang perang pinagpagura ni Teresa sa paglalaba at pagtitinda ng kakanin mula madaling araw hanggang hating gabi. "Huwag kang maingay, Rafael," wika ni Jacinta habang nakangisi, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. "Baka dumating na ang tangang iyon. Siguraduhin mong nakaupo ka na sa wheelchair bago niya itulak ang pinto. Kailangan nating mapanatili ang drama hanggat hindi pa natin nahahanap ang titulo." Parang gumuho ang buong langit sa ibabaw ni Teresa. Ang supot ng gamot na binili niya kapalit ng kanyang huling dangal ay dahan-dahang nulas sa kanyang mga daliri. Bumagsak ito sa basang lupa nang walang tunog, nalubog sa maruming tubig, tulad ng kanyang pagkatao na 6 na taon nilang niluray. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila naging lason. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang martilyo na dumudurog sa kanyang dibdib. Ang sakit ay hindi nagmula sa sampal o suntok, kundi sa katotohanang ang bawat haplos niya kay Rafael, ang bawat luha niya para sa kalusugan nito ay pinagtatawanan lamang nila sa likod ng kanyang likuran. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang mga paningin ay unti-unting lumalabo. Hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa bigat ng pagtatraydor na hindi niya kayang pasanin. Ang bawat alaala ng kanyang pagsasakripisyo, ang pagtitiis sa gutom para lang may makain sila, ang pagkayod hanggang sa magdugo ang kanyang mga kamay, ay bumalik sa kanya bilang isang malaking kabalintunaan. Sino nga ba siya sa bahay na ito? Isang asawa o isang aliping walang bayad? Isang pamilya o isang kasangkapan para sa kanilang karangyaan? Tumingala si Teresa sa madilim na langit habang ang ulan ay patuloy na humahalo sa kanyang mga luha. Sa gitna ng kulog na yumanig sa buong tondo, isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan, isang tanong na tila nagmumula sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang natutulog.
Ito ba ang halaga ng buhay na ibinigay ko sa kanila? At kung ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan, sino ba talaga ang babaeng nakatayo rito sa gitna ng bagyo? Huwag mong gamitin ang iyong mga luha para magmukhang biktima, Teresa. Dahil kung wala kami, matagal ka nang nabulok sa tambakan ng basura. Ang boses ni Doña Jacinta ay parang latigo na humahagupit sa pandinig ni Teresa. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng barong-barong at doon ay tumambad ang matandang babae. Hawak ang kanyang rosaryo na tila ba ang bawat butil nito ay saksi sa kanyang kunwaring kabanalan. Sa likod niya, nakatayo si Rafael. Matikas, walang bakas ng sakit, at may mapang-uyam na ngiti sa mga labi. Nanginginig ang mga labi ni Teresa. Ang ulan ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mukha, humahalo sa mga luhang hindi na niya mapigilan. 6 na taon, ang tanging lumabas sa kanyang namamagang lalamunan. 6 na taon kitang inalagaan, Rafael. Pinasan ko ang lahat. Binuwis ko ang katawan ko sa pagtatrabaho dahil akala ko ay hindi mo na kayang lumakad. Pero lahat pala ay panlilin lang. Humakbang palabas si Rafael. Ang bawat yapak ng kanyang mga paa sa basang lupa ay parang pagyurak sa dangal ni Teresa. Wala na ang mahinang lalaki na laging dumadaing ng sakit. Ang kaharap niya ngayon ay isang estranghero na may pusong bato. Teresa, maging praktikal ka naman, sabi ni Rafael sa tonong naiirita. Tila ba ang asawa niya ang nagkasala? Sa tingin mo ba ay mabubuhay tayo sa kakarampot na kinikita mo sa paglalaba? Kailangan nating gumawa ng paraan. At ikaw ang pinakamabisang paraan para makuha ang awa ng mga tao. Huwag kang masyadong emosyonal. Isipin mo na lang na nakatulong ka sa pamilya. Pamilya? Halos masamid si Teresa sa sariling laway. Tinatawag niyo itong pamilya? Ginamit niyo ako. Pinanood niyo akong magpakasakit habang kayo ay nagpapakasasa sa mga baryang pinaghirapan ko. Dito na sumingit si Doña Jacinta. Ang kanyang mukha ay naging kasing talim ng isang kuko ng agila. Huwag kang mapagmataas, Teresa. Nakalimutan mo na ba kung saan ka namin pinulot? 6 na taon na ang nakalilipas. Para kang isang baliw na basang sisiw sa gilid ng kalsada. Wala kang pangalan, wala kang alaala. Kami ang nagbigay sa iyo ng bubong, ng pagkain at ng apelidong ilustre. Ang utang na loob mo sa amin ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga ng paglalaba. Ang salitang utang na loob ay parang isang mabigat na tanikala na biglang humigpit sa leeg ni Teresa. Iyan ang laging sandata ng matanda. Iyan ang piring na itinabon sa kanyang mga mata sa loob ng maraming taon. Nasaan si Junjun? Biglang tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay naging matini sa takot. Kukunin ko ang anak ko. Aalis na kami rito. Tumawa ng mapakla si Rafael, isang tunog na mas nakakapanindig balahibo kaysa sa kulog sa kalangitan. Anak mo? Teresa, tingnan mo ang iyong sarili. Isang labandera na walang matirhan, walang pera, at walang matino na isip. Sa tingin mo ba ay ibibigay ko ang anak ko sa isang katulad mo? Mananatili si Junjun sa amin. At ikaw? Maaari ka nang bumalik sa kung saan ka man galing. Hindi! Hindi niyo pwedeng gawin ito! Sigaw ni Teresa. Tinangka niyang pumasok sa loob ng bahay, ngunit mabilis siyang itinulak ni Rafael. Ang pagtulak ay hindi malakas, ngunit dahil sa pagod at panghihina ng kanyang katawan, nawalan ng balanse si Teresa. Ang kanyang mga kamay ay sumubsob sa maruming putik at ang kanyang ulo ay tumama sa isang matigas na bato sa gilid ng kanilang hagdanan. Sa isang sandali, tumigil ang ikot ng mundo. Naramdaman ni Teresa ang mainit na likidong dumadaloy mula sa kanyang sentido, humahalo sa malamig na ulan. Ngunit kasabay ng hapdi ng sugat, may isang kakaibang liwanag na sumabog sa kanyang isipan. Isang imahe ng isang malaking puting barko, ang amoy ng dagat ng Cebu, at isang malambot na tinig na tumatawag sa kanya ng Trini. Lumayas ka na, Teresa.
Ang huling narinig niyang sigaw ni Doña Jacinta bago tuluyang isinara ang pinto. Ang tunog ng pagkakalapat ng kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan. Naiwan si Teresa sa gitna ng dilim, nakasubsob sa putikan, yakap ang kanyang sarili. Ang kanyang puso ay tila isang basag na kristal na hindi na kailanman mabubuo. Wala siyang pera, wala siyang tahanan, at ang pinakamasakit sa lahat, wala sa kanyang piling ang kanyang anak. Ngunit sa kabila ng dilim, ang sugat sa kanyang ulo ay tila nagbukas ng isang pinto na matagal nang nakakubli. Ang bawat pintig ng kanyang sugat ay tila bumubulong ng isang pangalang hindi niya kilala, ngunit tila nagbibigay sa kanya ng dahilan para hindi sumuko. Hanggang kailan mananatiling nakalubog sa putik ang isang rosas na hinubaran ng kanyang bango? May lakas pa kaya siyang tumayo kung ang mismong mga taong pinagkatiwalaan niya ang bumasag sa kanyang mga pakpak? Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa mga kalawanging yero sa itaas ng tulay ay tila isang malungkot na ritmo ng pag-iisa. Sa ilalim ng madilim na kuta na yon, kung saan ang amoy ng burak at lumaing basura ay naghahalo sa malamig na simoy ng gabi, nakahandusay ang isang babaeng wala ng lakas kahit ang dumaing. Ang duster ni Teresa ay punong-puno ng tuyong putik at ang sugat sa kanyang sentido ay nag-iwan ng malapot na mantsa sa malamig na semento. Nanginginig ang kanyang buong kalamnan. Ang kanyang mga ngipin ay nagkakabungguan sa tindi ng lamig na tila nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Sa kanyang malabong paningin, ang mga ilaw mula sa malalayong gusali ay tila mga bituin na unti-unting namamatay. Ang bawat paghinga niya ay isang pakikipagbuno, isang piping pagsusumamo sa langit na kung kukunin man siya ay wag muna ngayon. Hindi hanggat hindi niya nayayakap muli si Junjun, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa gitna ng kadiliman. Ang tunog ng mga yapak sa basang semento ay mabagal at maingat, papalapit sa kinaroroonan ng babaeng tila itinapon na ng tadhana. Aling Teresa? Isang boses, puno ng gulat at pag-aalala, ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Si Mateo iyon, ang abogadong madalas tambayan ang kariton ni Teresa para sa libreng kakanin kapag wala siyang kitang pera mula sa mga maliliit na kasong hinahawakan niya. Sa loob ng maraming taon, si Teresa ang nagbibigay sa kanya ng lakas sa pamamagitan ng simpleng katuwaan at mainit na pagkain. Ngayon, ang babaeng laging may ngiti sa mga labi ay nakaratay sa maruming semento, tila isang rosas na nalanta sa gitna ng baha. Hindi nag-atubili si Mateo. Binitawan niya ang kanyang lumang payong at mabilis na lumuhod sa tabi ni Teresa. Ang init ng katawan ng babae ay tila apoy na dumapos sa kanyang mga palad. Diyos ko, Aling Teresa, anong nangyari sa inyo? Bakit kayo narito? Walang sagot. Ang tanging narinig ni Mateo ay ang mababaw at mabilis na paghinga ni Teresa. Maingat niyang binuhat ang babae. Sa kabila ng kanyang sariling kapayatan, tila naging magaan si Teresa sa kanyang mga bisig, marahil dahil sa tindi ng pagkaubos ng katawan nito mula sa mga taon ng pang-aapi. Dinala ni Mateo si Teresa sa kanyang maliit na silid sa itaas ng isang tindahan. Ito ay isang silid na puno ng mga lumang libro at mga papel, ngunit higit na mas mainit kaysa sa malupit na kalsada ng tondo. Maingat niyang inilapag ang babae sa kanyang kaisa-isang papag at kumuha ng malinis na planggana at bimpo para punasan ang dumi sa mukha nito. Habang maingat na nililinis ni Mateo ang sugat ni Teresa, napansin niya ang isang bagay na matagal na niyang pinaghihinalaan. Hinugot niya mula sa kanyang kupas na pitaka ang isang lumang clipping ng dyaryo mula 6 na taon na ang nakalilipas. Ang larawan sa dyaryo ay isang magandang babae sa isang marangyang handaan, si Trinidad Roxas, ang nawawalang tagapagmana mula sa Cebu. Bagamat payat at puno ng hirap ang mukha ni Teresa ngayon, ang mga mata at ang kurba ng labi ay hindi nagbabago. Sino ka ba talaga? Bulong ni Mateo sa hangin habang pinagmamasdan ang natutulog na babae.
Kinuha ni Mateo ang kanyang pinakamakapal na jacket, isang lumang damit na may amoy ng kalinga, at dahan-dahang ipinatong ito sa nanginginig na balikat ni Teresa. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng silid ay napuno ng isang kakaibang emosyon. Hindi lamang ito awa, ito ay isang pangako ng proteksyon na hindi kailanman naramdaman ni Teresa mula sa kanyang asawa. Ngunit ang katahimikan ay nabasag nang magsimulang magsalita si Teresa sa gitna ng kanyang mataas na lagnat. Ang kanyang katawan ay bumabaluktot, ang kanyang mga kamay ay tila may gustong abutin sa kawalan. Ang barko. Rafael, huwag. Junjun. Ang kanyang mga ungol ay puno ng pait. Ang dagat. Napakalamig ng dagat. Lalong lumapit si Mateo para pakinggan ang mga salitang lumalabas sa nagbibitak na labi ng babae. Ang bawat salita ay tila isang susi sa isang nakasaradong pinto ng nakaraan. Biglang nanigas ang katawan ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapikit, ngunit ang kanyang boses ay naging malinaw, puno ng isang awtoridad at lungkot na hindi kailanman narinig mula sa isang simpleng tindera ng kakanin. Trinidad. Bulong niya, ang bawat pantig ay tila may kasamang bigat ng isang nakalimutang kaharian. Trinidad Roxas, huwag niyo akong iwan sa dilim. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ang clipping ng dyaryo sa kanyang kamay ay tila naging kasing bigat ng tingga. Ang hinalang matagal na niyang itinatago ay naging isang nakakabiglang katotohanan sa gitna ng tahimik na gabi ng Tondo. Ang amoy ng sampagwita, bakit tila sumasakal sa akin ang bango nito? Iyan ang unang bulong ni Teresa nang magmulat siya ng mga mata sa gitna ng madaling araw. Hindi ang amoy ng estero sa Tondo ang nalanghap niya, kundi isang alaala ng halimuyak na nagmumula sa isang harding hindi niya matandaan kung nasaan. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa kisame ng silid ni Mateo, kung saan ang mga bakas ng tagas ng ulan ay gumuguhit ng mga mapanglaw na imahe. Bawat pintig ng kanyang ulo ay tila isang pagtuktok sa isang nakasaradong pinto ng kanyang isipan. Sa loob ng 6 na taon, ang kanyang mundo ay naging kasing sikip ng isang labandera. Ngunit ngayon, ang kanyang diwa ay tila isang malawak na karagatan. Nakikita niya ang isang matandang lalaki, may mapuputing buhok at mga matang puno ng pagmamahal na may suot na kapitan ng barko. Naririnig niya ang tawag nito, Trini, aking prinsesa, ang lahat ng ito ay para sa iyo. Dahan-dahang bumangon si Teresa. Ang jacket ni Mateo na nakabalot sa kanya ay nagbigay ng kakaibang init. Isang proteksyong hindi niya naranasan sa piling ni Rafael. Nakita niya si Mateo sa isang sulok, nakasandal sa mesa at mahimbing na natutulog sa ibabaw ng mga tumpok ng lumang dyaryo. Sa gitna ng silid, may isang lumang electronic keyboard na tila matagal nang hindi nagagamit. May makapal na alikabok ang mga teklado nito, ngunit tila may magnet na humihila sa mga kamay ni Teresa patungo rito. Ang kanyang mga daliri na naging magaspang dahil sa paglalaba at pagtitinda ay dahan-dahang lumapat sa mga itim at puting teklado. Hindi niya kailangang mag-isip, ang kanyang mga daliri ay tila may sariling buhay. Isang klasikal na musika, isang sonata na puno ng lungkot at rarangya ang nagsimulang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Walang kuryente ang keyboard, ngunit sa pandinig ni Teresa, ang bawat nota ay kasing linaw ng kristal. Ang bawat tipid na pagpindot niya ay tila pagpindot din sa kanyang mga sugat. Masakit, ngunit kailangang ilabas. Aling Teresa, napahinto ang kanyang mga kamay. Nagising si Mateo at nakatingin sa kanya nang may halong panggigilalas. Ang mga mata ng abogado ay puno ng mga katanungang hindi pa nito masambit. Mateo, bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay tila galing sa malayo. Bakit alam ng aking mga kamay ang musikang ito? Bakit tila mas pamilyar sa akin
ang tunog ng piano kaysa sa tunog ng pagkuskus ng labada. Lumapit si Mateo at iniharap sa kanya ang isang clipping ng dyaryo na 6 na taon na ang tanda. Doon, nakita ni Teresa ang sarili niyang mukha. Bata pa, masaya, at puno ng buhay. Ang headline ay nagsasabing, Trinidad Roxas Vergara, nawawala matapos ang trahedya sa dagat. Trinidad? Pag-uulit ni Teresa. Ang bawat pantig ay tila isang laso na dahan-dahang nagiging lunas. Ito ba ako, Mateo? Ang babaeng ito ba ang kinuha nila sa akin? Hindi sumagot si Mateo. Sa halip ay binuksan niya ang kanyang lumang telebisyon. Isang balita ang kasalukuyang ipinapalabas. Isang dokumentaryo tungkol sa mga pinakamayamang pamilya sa Cebu. Hanggang ngayon, wika ng news anchor sa telebisyon, ang pamilyang Roxas ay patuloy na naglalaan ng pabuya para sa anumang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kanilang nag-iisang tagapagmana. Sa pagdiriwang ng ika-6 na taon ng kanyang pagkawala, muling nananawagan ang kanyang ama. Nanigas ang buong katawan ni Teresa. Sa screen, lumitaw ang mukha ng matandang lalaki sa kanyang panaginip, ang kanyang amang si Don Victorino Roxas. Ang mga mata nito ay puno ng pait at pangungulila. Ang mismong emosyong nararamdaman ni Teresa ngayon para kay Junjun. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagiging Teresa ay tila naputol. Ang imahe ni Rafael na nakatayo at tumatawa, ang mapanirang puri ni Doña Jacinta, at ang iyak ni Junjun ay nagsama-sama sa kanyang isipan. Isang matinding alon ng puot at determinasyon ang bumalot sa kanya. Hindi na siya ang martir na asawa, hindi na siya ang labanderang yuyuko sa bawat sampal ng tadhana. Mateo, wika niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa ilalim ng malamlam na ilaw. Kailangan nating bumalik sa Cebu, ngunit hindi bilang isang pulubi. Dahan-dahang inabot ni Mateo ang kamay ni Teresa, isang tahimik na pagtanggap sa misyong puno ng panganib. Handa ka na ba, Trini? Ang labang ito ay hindi lamang tungkol sa kayamanan. Tungkol ito sa pagbawi sa lahat ng ninakaw nila sa'yo. Hahayaan ko silang maniwala na patay na ako. Ang malamig na sagot ni Teresa. Ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng takot. Dahil ang muling pagbangon ni Trinidad Roxas ang magiging simula ng kanilang katapusan. Ngunit sa gitna ng kanyang matapang na salita, isang maliit na papel ang nakita ni Mateo sa ilalim ng pinto ng kanyang silid. Isang sulat na may nakasulat na mga salitang, "Alam naming nasa iyo ang babae. Isuko mo siya bago pa dumanak ang dugo sa tondo." 99% Trini, wala nang duda. Ikaw ang nawawalang anak ni Don Victorino Roxas. Ang tinig ni Mateo ay nanginginig sa pagitan ng takot at pagkamangha habang iniaabot ang isang pirasong papel. Sa maliit na silid na yon, ang puting bond paper na may selyo ng klinika ay tila isang hatol na nagpabago sa takbo ng universo. Para kay Teresa, ang mga numero at teknikal na salita sa papel ay hindi lamang resulta ng isang DNA test. Ito ang opisyal na katapusan ng kanyang pagiging alipin. Dahan-dahang hinawakan ni Teresa ang dokumento. Ang kanyang mga daliri na may mga kalyo pa mula sa 6 na taon ng paghawak sa batya at pagpipiga ng labada ay tila nadidiri sa kinis ng papel. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa loob ng maraming taon, naniwala siya sa kasinungalingan ni na Rafael at Jacinta na siya ay isang basura na pinulot lamang sa kalsada. Isang babaeng walang halaga kung hindi dahil sa kanilang awa. Ngayon, hawak niya ang katotohanan. Siya ay hindi isang pulubi. Siya ay isang reyna na ninakawan ng korona. Tumayo si Teresa at humarap sa isang basag na salamin sa sulok ng silid. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhok na magulo, ang kanyang balat na nangulubot sa ilalim ng init ng araw sa tondo, at ang kanyang mga matang dati ay puno ng takot. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang lumang suklay at sinimulang ayusin ang kanyang buhok. Itinali niya ito ng mahigpit
hanggang sa ang kanyang mukha ay lumitaw ang tunay na ganda. Isang kagandahang hindi kayang ibaon ng putik ng tondo. Mateo, wika niya. Ang kanyang boses ay naging malamig at matatag. Wala nang bakas ng pagiging Teresa. Ang bawat patak ng pawis ko na inubos nila, ang bawat gabing iniyakan ko ang aking anak, at ang bawat sampal ng kanilang mapangaping salita. Lahat iyon ay may kabayaran. Isang linggo matapos ang pagtuklas, si Trini at Mateo ay palihim na naglakbay patungong Cebu. Sa loob ng malaking barko, habang ang hangin ng dagat ay humahalik sa kanyang mukha, naramdaman ni Trini ang pagbabalik ng kanyang lakas. Ang malawak na karagatan na dati ay kinatatakutan niya ay tila yumayakap sa kanya ngayon. Tinatanggap ang kanyang pagbabalik. Nang marating nila ang tapat ng mansyon ng mga Roxas, nanatili sila sa loob ng isang itim na sasakyan. Mula sa malayo, nakita ni Trini ang kanyang ama, si Don Victorino, na nakaupo sa isang wheelchair sa balkonahe, nakatingin sa dagat na tila naghihintay pa rin sa kanyang pag-uwi. Ang puso ni Trini ay tila pinipiga sa sakit. Gusto niyang tumakbo, yumakap sa kanyang ama, at sabihing narito na siya. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Alam niyang may mga mata sa paligid. Alam niyang kung magpapakita siya ngayon ng walang proteksyon, ang mga taong nagtapon sa kanya sa dagat ay muling gagawa ng paraan para itumba siya. Kailangan niyang maging mas matalino. Kailangan niyang maging mas malupit kaysa sa kanyang mga kaaway. Huwag kang mag-alala, Papa, bulong niya sa hangin habang ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Sandali na lang, ibabalik ko ang lahat sa ayos. Bumalik sila sa Manila na may dalang bagong plano. Ngunit habang papasok sila sa opisina ni Mateo, isang tunog ng pagring ng telepono ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang telepono ni Mateo. Ito ay isang luma at itim na cellphone na natagpuan ni Trini sa loob ng kanyang lumang bag. Isang gamit na kinuha ni Mateo mula sa bahay ng mga ilustre nang hindi nila nalalaman. Dahan-dahang sinagot ni Trini ang tawag. Wala siyang sinabi. Pinakinggan lamang niya ang mabigat na paghinga sa kabilang linya. Alam naming buhay ka, Trinidad. Isang boses ng lalaki ang nagsalita. Malamig at tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Huwag mong isiping ligtas ka dahil nakatago ka sa tondo. Ang dagat ay laging marunong bumawi ng kanyang kinuha. Nabitawan ni Trini ang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang babala na ang kanyang muling pagsilang ay hindi magiging tahimik. Ang bagyong akala niya ay tapos na ay kasisimula pa lamang pala. Ang pera ay parang tubig sa dagat, Rafael. Habang iniinom mo, lalong nakakauhaw. At ang pagkauhaw na yan, ang magiging mitya ng inyong katapusan. Ang bulong na yon ni Trinidad ay tila isang sumpa habang nakatingin siya mula sa madilim at malamig na loob ng isang mamahaling sasakyan. Nakaparada ang sasakyan sa tapat ng dati niyang tinitirhan sa tondo. Ang barong-barong kung saan ang bawat sulok ay saksi sa kanyang paghihirap. Mula sa itim na salamin ng kotse, nakikita niya ang lahat. Ngunit walang sino man ang nakakakita sa kanya. Sa loob ng bahay, ang tensyon ay kasing bigat ng hangin bago ang isang malakas na bagyo. Si Rafael ay hindi na nakaupo sa kanyang wheelchair. Pabalik-balik siya sa paglakad. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit habang binubulyawan si Celestina. Ang huling pera na ninakaw nila sa alkansya ni Teresa ay naubos na ni Rafael sa sabungan. At ngayon, ang kanilang mga utang sa mga Bombay ay abot langit na. Wala na tayong pambayad sa kuryente, Rafael. Pati ang mga alahas ko ay naisangla mo na. Ang boses ni Celestina ay pumapalahaw sa buong sityo, puno ng rumi at kawalang hiyaan. Tumahimik ka, magkakapera rin tayo. Ang ganting sigaw ni Rafael habang hinahampas ang mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang kamay sa kahoy ay umalingaw-ngaw hanggang sa labas. Ngunit para kay Trini, ang tunog na yon ay tila musika ng kanilang pagkawasak. Dito pumasok ang plano. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, isang marangyang puting sasakyan
ang huminto sa tapat ng kanilang pinto. Bumaba si Mateo. Suot ang isang mamahaling Amerikana. Bitbit ang isang katad na bahag na puno ng mga dokumento. Ang bawat kilos ni Mateo ay puno ng awtoridad. Isang malayong imahe mula sa abogadong madalas hingian ng tawad ni Teresa noon. Magandang hapon, wika ni Mateo sa tonong formal at malamig. Ako ay kinatawan ng isang malaking kumpanya mula sa Cebu. Nakarating sa amin ang balita na ang lupang kinatatayuan ng inyong bahay at ang katabing Tiemcamdo ay kasama sa itatayong Grand Mall Project. Sa salitang pera at mall, tila naglaho ang galit sa mga mata ni Rafael at Jacinta. Agad silang nagkatinginan. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa kasakiman na tila mga buwayang nakakita ng biktima. Mall? Dito sa Tondo? Ang nanginginig na tanong ni Doña Jacinta habang mabilis na itinatago ang kanyang rosaryo sa bulsa. Gaano kalaki ang ibabayad niyo sa amin? Milyon, Lola, ang sagot ni Mateo nang may nakakalokong ngiti. Ngunit may isang kondisyon. Kailangan niyo munang makuha ang buong titulo ng lupa mula sa inyong mga kapitbahay. Kung magagawa niyo iyon, kayo ang magiging katuwang namin sa proyektong ito. Isipin niyo na lang. Mula sa putik ng Tondo, magiging milyonaryo na ang mga ilustre. Habang nakikinig si Trini mula sa sasakyan, naramdaman niya ang isang matinding pait sa kanyang lalamunan. Nakita niya kung paano halos lumuhod si Rafael sa harap ni Mateo, handang gawin ang lahat, kahit ang manlinlang ng kapwa, para lamang sa pangakong yaman. Isang sandali ang nagpahinto sa tibok ng puso ni Trini. Nakita niyang dumaan sa tapat ng bahay si Aling Rosa, ang matandang kapitbahay na laging nagbibigay sa kanya ng tirang tinapay noon. Nakita ni Trini kung paano tiningnan ni Rafael ang matanda nang may masamang balak. Tila iniisip na kung paano aagawin ang maliit na barong-barong nito para sa Grand Mall Project. Nanginig ang mga kamay ni Trini. Ang kanyang unang instinto ay bumaba ng sasakyan at protektahan si Aling Rosa. Ngunit mabilis niyang hinawakan ang isang supot ng kakanin na binili niya sa tabi ng daan. Ang malagkit na kakanin sa kanyang palad ay nagsilbing paalala ng kanyang pinagdaanan. Huwag ngayon, Trini. Bulong niya sa sarili. Kailangan nilang malunod sa sarili nilang kasakiman bago mo sila tuluyang ilubog. Bago umalis ang sasakyan ni Mateo, isang huling dokumento ang inilabas niya. Ang papel na yon ay nagsasaad na kailangang maglabas ng initial investment ang mga ilustre para sa mga legal na bayarin ng proyekto. Dahil sa pagkabulag sa pera, hindi na nag-isip si Rafael. Kinuha niya ang huling titulo ng kanilang maliit na ari-arian at ang mga huling barya ni Jacinta para ibigay kay Mateo. Nang umandar ang sasakyan ni Trini, nakita niya sa side mirror si Rafael na masayang kumakaway habang tinatanaw ang papalayong kotse ni Mateo. Akala ni Rafael ay pinto patungo sa langit ang kanyang binuksan. Hindi niya alam na yon na ang pintuan ng impyerno na sadyang idinisenyo ni Trini para sa kanya. Ngunit sa gitna ng tagumpay ng kanyang unang hakbang, napansin ni Trini ang isang itim na van na nakabuntot sa kanila. Sa loob ng van, isang lalaki ang may hawak na kamera at kinukunan ang bawat galaw niya. Sino ang taong ito? Kasabwat ba ito ni Rafael o isang kaaway mula sa kanyang nakaraan sa Cebu? Bata ka, ang bagal-bagal mo, para kang ang nanay mong inutil. Ang boses ni Celestina ay parang isang matalim na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng tanghali. Sa labas ng gate ng isang pampublikong paaralan sa Tondo, nakatago si Trinidad sa loob ng kanyang sasakyan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa maliit na batang lalaki na hila-hila ni Celestina. Si Junjun, ang kanyang buhay, ang kanyang hininga. Nakita ni Trini kung paano piningot ni Celestina ang tainga ng bata hanggang sa mamula ito. Ang bawat ungol ng sakit ni Junjun ay tila isang punyal na paulit-ulit na itinataksak sa dibdib ni Trini. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela.
Ang kanyang mga kuko ay bumabaon sa balat nito hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang lumabas at bawiin ang kanyang anak. Ngunit ang bawat galaw niya ay kailangang kalkulado. Isang pagkakamali lamang ay maaaring mawala sa kanya ang lahat. Nang makaalis si Celestina matapos iwan ang bata sa loob ng bakuran ng paaralan, dahan-dahang lumabas si Trini. Nakasuot siya ng isang malaking sombrero at itim na salamin. Ang kanyang marangyang anyo ay itinago niya sa ilalim ng isang simpleng balabal. Lumapit siya sa rehas ng paaralan, kung saan nakaupo si Junjun sa isang sementadong upuan, mag-isa at nakayuko. Junjun, ang mahinang tawag ni Trini. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng isang sabik na matagal nang kinukimkim. Nag-angat ng tingin ang bata. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng luha. Hindi niya nakilala ang babaeng nasa harap niya. Ang kanyang mama Teresa ay laging madungis ang mukha at nakatali ang buhok, malayo sa maayos, at mabangong babaeng nasa harap niya ngayon. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, tila may isang kwerdas sa puso ng bata na biglang nanginginig. "Sino po kayo?" tanong ni Junjun sa mahinang tinig. Inabot ni Trini ng isang maliit na lalagyan sa siwang ng rehas. Sa loob nito ay ang paboritong kakanin ni Junjun, ang malagkit na puto na may keso sa itaas na madalas niyang gawin para sa anak noon. "Isang kaibigan, anak. Nagugutom ka ba?" Kinuha ng bata ang pagkain. Habang kumakain ito, hindi mapigilan ni Trini ang hapdi sa kanyang puso. Inabot niya ang maliit na kamay ni Junjun at doon niya napansin ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang mundo. Sa ilalim ng maikling manggas ng uniforme ng bata, may mga pasa. Hindi lamang simpleng pasa mula sa palo, kundi mga marka na tila pinaglaruan ng apoy o isang bagay na matulis. Ang mga ito ay hindi mukhang gawa ng isang tao, kundi ng isang halimaw. "Saan galing ito, Junjun?" Bulong ni Trini. Ang kanyang boses ay naging paos sa tindi ng puot. Yumuko ang bata at mabilis na itinago ang kanyang braso. Nahulog lang po ako," sabi ni Lola Jacinta. Sabi niya, kapag nagsumbong ako, kukunin daw ako ng mga multo. Ang galit ni Trini ay tila isang bulkang malapit nang sumabog. Ang pagpaparusa sa kanya ay kaya niyang tiisin, ngunit ang sakta ng isang inosenteng bata ay isang kasalanang hindi niya kailanman mapapatawad. "Huwag kang matakot," wika ni Trini habang hinahaplos ang pisngi ng bata sa pagitan ng mga rehas. "Darating ang isang diwata para iligtas ka. Pangako yan." Dahan-dahang kinuha ni Junjun ang isang lukot na papel mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Trini. Isa itong drawing, isang babaeng may malalaking pakpak, nakasuot ng puting bestida at hawak ang kamay ng isang maliit na bata. "Para sa iyo po. Kamukha niyo po ang mama ko sa panaginip ko." Niyakap ni Trini ang papel sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Ang sakit ng pangungulila ay tila isang malaking alon na tumangay sa lahat ng kanyang pagtitimpi. Ngunit ang madamdaming sandali ay naputol nang marinig ni Trini ang tunog ng isang makina ng sasakyan na pamilyar sa kanya. Ang luma at maingay na sasakyan ni Rafael ay papasok na sa kalsada ng paaralan. Maagang dumating ang lalaki para sunduin ang bata, marahil ay dahil sa utos ni Jacinta na bantayan itong mabuti. "Kailangan ko nang umalis, Junjun. Tandaan mo ang sinabi ko." Mabilis na wika ni Trini habang nagmamadaling tumayo at naglakad patungo sa kabilang kalsada. Halos mapatalon ang puso ni Trini nang makita niyang huminto ang sasakyan ni Rafael ilang metro lang mula sa kinaroroonan niya. Bumaba si Rafael, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa paligid na tila may hinahanap. Nakita ni Trini mula sa gilid ng kanyang mata na tiningnan ni Rafael ang direksyon kung saan siya naglalakad. "Hoy, babae!" Sigaw ni Rafael. Nanigas si Trini. Ang bawat segundo ay tila naging isang taon. Kung lilingon siya,
Mabubunyag ang lahat. Kung tatakbo siya, lalong maghihinala ang lalaki. Nanatili siyang nakatalikod. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib habang naririnig niya ang mabibigat na yapak ni Rafael na papalapit sa kanyang kinalalagyan. Hoy babae, bingi ka ba? Ang boses ni Rafael ay tila isang kulog na nagpabagal sa pag-ikot ng mundo ni Trinidad. Nakatalikod pa rin siya, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Isang hakbang na lang at maaari na siyang hawakan ni Rafael sa balikat. Isang lingon na lang at ang lahat ng kanyang pinaghirapang plano ay maglalaho na parang usok. Ngunit bago pa makalapit ang lalaki, isang marangyang itim na sasakyan ang biglang huminto sa pagitan nilang dalawa. Ang tunog ng preno nito sa semento ay tila isang pader na humarang sa panganib. Bumukas ang bintana at lumitaw ang mukha ni Mateo, na seryoso at tila nagmamadali. Mr. Ilustre, tawag ni Mateo, dahilan upang mapahinto si Rafael at lumingon sa kanya. Mabuti at nakita kita rito. Kailangan nating pirmahan ang huling bahagi ng dokumento para sa Grand Mall Project. Ngayon na ang huling pagkakataon bago makuha ng ibang investor ang slot mo. Dahil sa pagkasilaw sa pangako ng milyon-milyong piso, agad na nalimutan ni Rafael ang babaeng tinatawag niya kanina. Attorney, pasensya na po. Akala ko kasi ay may nag-e-espiya sa akin. Sige po, pirmahan na natin yan. Habang abala si Rafael sa pakikipag-usap kay Mateo, mabilis na naglakad si Trini patungo sa kanto at sumakay sa isa pang naghihintay na sasakyan. Ang kanyang hininga ay naging malalim at mabilis. Ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa tindi ng adrenaline. Sa loob ng sasakyan, pinanood niya mula sa side mirror kung paano masayang pumirma si Rafael sa mga papel na iniabot ni Mateo. Mga papel na hindi naman kontrata ng negosyo, kundi ang unti-unting paglilipat ng lahat ng ari-arian nito sa ilalim ng pangalan ni Trinidad Roxas. Pagkalipas ng ilang araw, ang katahimikan sa loob ng bahay ng mga ilustre ay binasag ng isang marahas na pagtuktok sa kanilang pinto. Ang bawat hampas sa kahoy ay tila isang babala ng paparating na unos. Sino yan? Napakaingay nyo! Sigaw ni Doña Jacinta habang dahan-dahang binubuksan ng pinto. Dala-dala ang kanyang rosaryo na tila ba ito ay proteksyon laban sa anumang masamang balita. Ngunit hindi si Mateo ang bumungad sa kanya. Tatlong lalaking nakasuot ng itim na jacket at may mga seryosong mukha ang nakatayo sa labas. Kami po ang naniningil para sa utang ni Mr. Rafael Ilustre sa aming kumpanya. Dahil hindi kayo nakabayad sa itinakdang panahon, kukunin na namin ang lahat ng mga kagamitan sa loob ng bahay na ito bilang kabayaran. Anong utang? Magiging milyonaryo na kami. May proyekto kami sa mall. Sigaw ni Rafael habang lumalabas mula sa kusina. Ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan at takot. Anong mall? Ang kumpanyang sinasabi nyo ay wala sa listahan ng mga legal na korporasyon. Isinangla nyo ang titulong ito para sa isang peking investment. Sagot ng isa sa mga lalaki habang iniaabot ang isang kopya ng dokumento. Dito na nagsimula ang kaguluhan. Ang mga lalaki ay nagsimulang pumasok at hakutin ang kanilang lumang telebisyon. Ang refrigerator na kamakailan lang ay ipinagmamalaki ni Celestina at kahit ang mga silya sa kanilang sala. Ang bawat kalabog ng mga gamit na inilalabas ay parang tunog ng pagguho ng dangal ni Doña Jacinta. Huwag! Ang mga gamit ko! Hiyaw ni Celestina habang pilit na inaagaw ang kanyang mga alahas na nakalagay sa isang maliit na kahon. Ngunit mabilis itong nakuha ng mga lalaki. Nakita ni Trini ang lahat mula sa kabilang bahagi ng kalsada. Nakatayo siya sa ilalim ng anino ng isang malaking puno. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng sombrero. Nakita niya kung paano lumuhod si Doña Jacinta sa putikan ng kanilang bakuran. Yakap ang mga binti ng mga lalaking naniningil habang umiiyak at nagmamakaawa. Parang awa niyo na. Huwag niyo kaming gawin itong sa amin.
Wala na kaming matitirhan. Ang pagsusumamo ng matanda. Ito ang mismong posisyon ni Teresa 6 na taon na ang nakalilipas. Ito ang mismong putik na kinasadlakan niya nang itapon siya ng pamilyang ito. Ang bawat luha ni Jacinta ngayon ay tila kabayaran sa bawat patak ng pawis na inubos ni Teresa para sa kanila. Gayunpaman, sa kabila ng tamis ng kanyang paghihiganti, may isang bagay na nagpakirot sa puso ni Trini. Nakita niya si Junjun sa sulok ng bakuran, nakatakip ang mga tainga at umiiyak sa takot dahil sa gulo. Ang bata ay walang kinalaman sa kasamaan ng kanyang pamilya, ngunit siya ang pinakaapektado sa bawat pagguho ng kanilang mundo. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa kinaroroonan ni Trini. Nagawa na natin ang unang bahagi, Trini. Sila ay bagsak na sa aspeto ng pera, ngunit may mas malaking balitang dumating. Ano iyon? Tanong ni Trini. Ang kanyang boses ay tila yelo sa lamig. Inabot ni Mateo ang isang puting sobre. Ito ay isang eviction notice mula sa totoong may-ari ng lupang ito. At ayon sa dokumento, mayroon silang 24 oras para lisanin ang lugar na ito. Kung hindi, ang mga pulis na ang maglalabas sa kanila. Sino ang nakapirma bilang may-ari? Tanong ni Trini, kahit alam na niya ang sagot. Ikaw, Trini. Trinidad Roxas Vergara. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Trini. Bukas, sa mismong oras na pinalayas siya ng pamilyang ilustre 6 na taon na ang nakalilipas, siya naman ang tatayo sa harap ng pintuang iyon para bawiin ang lahat. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang itim na van ang muling dumaan sa harap nila at sa pagkakataong ito, hindi lang ito kumuha ng larawan. Isang bintana ang bumukas at isang maliit na bagay ang inihagis sa paanan ni Trini. Isang lumang kwintas na may pendant na hugis rosas. Ang kwintas na suot-suot niya noong araw na mawala siya sa dagat. Hindi mo kailangang mag-isa sa dilim, Trini. Hayaan mong ako ang maging liwanag mo sa bawat hakbang ng laban na ito. Ang mga salitang yon ni Mateo ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanlalamig na puso ni Trinidad. Nakatayo silang dalawa sa balkonahe ng isang ligtas na bahay sa Cebu, tanawang malawak at payapang dagat na tila kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang hangin ay may dalang amoy ng alat at kalayaan, isang mundong malayo sa masikip at mabahong eskinita ng tondo. Dahan-dahang itinaas ni Trini ang kanyang mga kamay. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kitang-kita ang mga marka ng kanyang nakaraan, ang mga kalyo sa kanyang palad, ang mga maliliit na peklat mula sa mainit na tubig ng labada, at ang mga sugat na hindi nakikita ngunit mas malalim ang baon. Isang mapait na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Tingnan mo ang mga kamay na ito, Mateo. Bulong ni Trini. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ito ang mga kamay na 6 na taong nagsilbi sa isang lalaking traidor. Ito ang mga kamay na namalimos ng awa sa isang biyenang walang puso. Sa tingin mo ba, pagkatapos ng lahat ng dumi na pinagdaanan ko, karapat-dapat pa akong mahalin? Humakbang palapit si Mateo. Hindi siya natakot sa lamig na nagmumula sa babae. Sa halip, dahan-dahan niyang hinawakan ang mga kamay ni Trini. Ang kanyang mga palad ay mainit at malambot, isang kabaligtaran sa magaspang na kamay ni Trini. Sinubukan ni Trini na bawiin ang kanyang kamay, tila nahihiya sa sariling kapintasan, ngunit mas lalong hinigpitan ni Mateo ang pagkakahawak. Ang putik ng tondo ay dumikit sa iyong balat, Trini, ngunit hindi ito kailanman nakapasok sa iyong puso. Wika ni Mateo habang nakatitig ng diretso sa mga mata nito. Ang mga kalyong yan ay hindi marka ng dumi. Iyan ay marka ng iyong katatagan. Iyan ang patunay na kahit anong gawin nilang pagdurog sa iyo, nananatili kang buo. Naramdaman ni Trini ang isang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Hindi ito ang kaba ng takot na madalas niyang maramdaman kay Rafael, kundi isang kaba na may kasamang init at pag-asa. Sa loob ng 6 na taon, ang tanging pag-ibig na alam niya
ay ang pag-ibig na may kasamang sakripisyo at sakit. Ngayon, sa harap ni Mateo, natututunan niya ang isang bagong kahulugan ng pag-ibig. Ang pag-ibig na may kasamang respeto at pag-aalaga. Natatakot ako, Mateo. Pag-amin ni Trini, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ng luha. Natatakot ako na baka sa huli, mawasak lang din ang lahat, na baka ang Trinidad na minahal mo noon ay wala na, at ang natira na lang ay ang sugatang si Teresa. Kung gayon, mamahalin ko silang dalawa. Ang mabilis na sagot ni Mateo. Inangat niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ni Trini. Pinalis ang isang luhang tumakas mula sa kanyang mga mata. Mamahalin ko ang Trinidad na matapang at mamahalin ko ang Teresa na marunong magtiis. Dahil iisa lang silang babae sa paningin ko, ang babaeng nagligtas sa akin nung wala akong direksyon sa buhay. Isang tahimik na sandali ang namagitan sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang banayad na hampas ng mga alon sa pampang at ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso. Dahan-dahang iniyuko ni Trini ang kanyang ulo at isinandal ito sa balikat ni Mateo. Sa sandaling iyon, hinayaan niya ang sariling maging mahina. Hinayaan niyang ang bigat na kanyang dinadala ay hatiin nila ng lalaking palaging nasa tabi niya. Ngunit ang kapayapaang iyon ay tila isang panandaliang panaginip lamang. Isang matinding yanig ang biglang naramdaman mula sa ibaba ng gusali. Ang tunog ng isang malakas na pagsabog ay bumasag sa katahimikan ng gabi, dahilan upang mayanig ang mga salamin ng balkonahe. Isang malaking usok at apoy ang biglang bumulwak mula sa kinaroroonan ng opisina ni Mateo sa unang palapag. "Mateo!" sigaw ni Trini habang mabilis silang napakapit sa rehas para hindi mabuwal. Hindi pa sila nakakabawi sa pagkagulat nang makita nila ang isang itim na van na mabilis na humaharurot. Palayo mula sa gate ng mansyon, isang lalaki ang nakadungaw sa bintana ng van, hawak ang isang nasusunog na tela, at bago sila tuluyang mawala sa dilim, isang pamilyar na boses ang sumigaw mula sa labas. "Hindi pa tayo tapos, Trinidad. Ang kinuha ng dagat dapat manatili sa dagat." Nanlaki ang mga mata ni Mateo habang tinitingnan ang naglalagablab na apoy sa kanyang opisina, kung saan naroon ang lahat ng orihinal na dokumento ng mana ni Trini at ang mga ebidensya laban sa mga ilustre. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay tila nilalamon na ng apoy sa harap ng kanilang mga mata. Akala mo ba ay isang aksidente lamang ang pagkakaligtas ko sa iyo sa gitna ng dagat, Trinidad? Nagkakamali ka. Ako ang nagdala sa iyo sa impyerno at ako rin ang magsisilbing huling hininga mo. Ang boses ni Doña Jacinta ay hindi na ang malumanay at banal na tinig na nakasanayan ni Teresa sa loob ng 6 na taon, sa loob ng madilim at abandonadong bodega sa gilid ng pantalan. Ang matanda ay tila isang anyo ng demonyo na nagtatago sa likod ng maskara ng isang madasaling lola. Nakatali si Trini sa isang lumang silya. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng sakit ng kanyang ulo habang ang amoy ng kalawang at lumaing dagat ay sumasakal sa kanyang hininga. Sa tapat niya, si Jacinta ay dahan-dahang naglalakad, pabalik-balik, hawak ang kanyang rosaryo na tila ba ito ay isang laruan lamang. Ang bawat yapak ng matanda sa maalikabok na semento ay tila isang mabagal na pagbilang sa nalalabing oras ni Trini. 6 na taon kitang pinakain, Trinidad. Wika ni Jacinta. Ang kanyang muka ay nagniningning sa ilalim ng nag-iisang bumbilya na nakabitin sa kisame. 6 na taon kitang pinagtrabaho na parang kabayo. Akala mo ba ay utang na loob mo sa akin ang buhay mo? Hindi. Ako ang dating katulong sa mansyon ng mga Roxas na tinanggalan ng dangal ng iyong ama. Alam ko ang bawat galaw niyo. Alam ko kung kailan ka itatapon ng iyong pinsan sa dagat. Nanlaki ang mga mata ni Trini. Ang bawat salita ni Jacinta ay parang isang matalim na kutsilyo
na humihiwa sa kanyang mga alaala. Ikaw ang nandoon sa barko? Ako ang tumulak sa iyo bago ka pa man barilin ng mga tauhan ng pinsan mo. Ang pag-amin ni Jacinta na may kasamang nakapangingilabot na tawa. Iniligtas kita hindi dahil sa awa, kundi dahil alam kong ikaw ang aking golden ticket. Hinintay kong mawala ang alaala mo para gawin kitang alipin ni Rafael. At kapag dumating ang tamang panahon, ibebenta kita pabalik sa iyong ama sa halagang hindi mo kayang isipin. Ngunit masyado kang naging matalino, masyado kang naging matapang. Naramdaman ni Trini ang pagguho ng kanyang buong pagkatao. Ang babaeng tinawag niyang ina sa loob ng 6 na taon, ang babaeng ipinaglaban niya at ipinagluto hanggang sa magdugo ang kanyang mga kamay, ay ang mismong taong kumuha ng kanyang buhay at dangal. Ang bawat haplos ni Jacinta noon ay tila isang laso na dahan-dahang pumatay sa kanyang pagkakakilanlan. "Hayop ka!" Ang tanging nasabi ni Trini. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng puot. Ginamit mo ang iyong kabanalan para itago ang iyong kasamaan. Pinalaki mo si Rafael na maging isang halimaw na katulad mo. "Huwag mong sisihin ang aking anak!" Sigaw ni Jacinta habang mabilis na lumapit at sinampal ng malakas si Trini. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Si Rafael ay biktima rin ng iyong karangyaan. Ngayon, dahil sinira mo ang aming buhay sa tondo, kailangang tapusin na natin ang palabas na ito. Wala na ang mga dokumento mo, Trinidad. Nasunog na sila kasama ng opisina ng abogadong yon. Dahan-dahang binunot ni Jacinta ang isang maliit na baril mula sa kanyang itim na bag. Ang metal nito ay malamig at tila nagugutom sa buhay. Itinutok niya ito nang diretso sa noo ni Trini. "Magdasal ka na, Trinidad Roxas," bulong ni Jacinta. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng pagkatao. Dahil sa pagkakataong ito, wala ng dagat na sasagip sa iyo. Pumikit si Trini. Nararamdaman niya ang malamig na dulo ng baril sa kanyang balat. Sa gitna ng kadiliman ng kanyang saradong mga mata, ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Junjun at ang ngiti ni Mateo. Ang bawat alaala ng kanyang paghihirap ay tila naging isang malakas na sigaw sa loob ng kanyang diwa. Isang sigaw na hindi papayag na mamatay ng walang katarungan. Ngunit bago pa man mahila ni Jacinta ang gatilyo, ang malaking pinto ng bodega ay biglang bumukas nang may malakas na kalabog. Ang liwanag mula sa labas ay bumulwak sa loob, dahilan upang mapapikit si Jacinta. Isang figura ang nakatayo sa may pintuan. May hawak na isang bagay na kumikinang sa ilalim ng liwanag. "Bitawan mo ang baril, Jacinta, o hinding-hindi mo na makikita ang iyong anak." Ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang makitang nagdurusa ang iyong kaaway, kundi ang makita nilang nakuha mo muli ang korona na pilit nilang tinanggal sa iyong ulo. Ang bulong na yon ni Trinidad sa kanyang sarili ay tila isang panata, habang pinagmamasdan niya ang kanyang refleksyon sa malaking salamin. Wala na ang babaeng may maruming duster at amoy ng sabon sa labada. Ang nasa harap niya ngayon ay si Trinidad Roxas Vergara, nakasuot ng isang napakarangyang bestida na kulay pula, kasing tingkad ng dugo at kasing rarangya ng kanyang tagumpay. Ang bawat alahas na suot niya ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier ng pinakamalaking ballroom sa Cebu, tila mga bituin na sumasaksi sa kanyang pagbabalik. Sa labas ng silid, ang tunog ng klasikal na musika mula sa orkestra ay gumagapang sa mga pasilyo, nagbibigay ng isang mapayapang atmosfera na balat kayo lamang para sa paparating na gulo. Sa loob ng ballroom, ang pamilyang ilustre ay tila mga isdang nawala sa gitna ng karagatan. Si Rafael ay nakasuot ng isang hiniram na tuxedo na halatang hindi lapat sa kanyang katawan, habang si Celestina ay pilit na nag-aayos ng kanyang makapal na makeup para magmukhang kabilang sa alta sosyedad. Si Doña Jacinta naman ay pabalik-balik ang tingin sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nagniningning
sa bawat gintong dekorasyon na makikita niya. Rafael, siguraduhin mong mapapahanga natin ang investor na yon, bulong ni Jacinta habang hinihigpitan ang pagkakahawak sa kanyang lumang handbag. Ito na lang ang tanging paraan para mabawi natin ang nawala sa atin sa tondo. Kapag nakuha natin ang tiwala niya, hinding-hindi na tayo maghihirap mula. Huwag kang mag-alala, ma, sagot ni Rafael ng mayabang kahit na nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam ko kung paano magpaikot ng mga mayayaman. Konting buladas lang, bibigay din iyan. Biglang tumigil ang musika. Isang katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang lahat ng mata ay nakatuon. Sa tuktok ng grandiosong hagdanan, isang boses ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ipinakikilala ang pinakahihintay na panauhin. Ladies and gentlemen, the President and CEO of Roxas Shipping Lines, Miss Trinidad Roxas Vergara. Dahan-dahang humakbang si Trini pababa ng hagdanan. Ang bawat tapak ng kanyang takong sa marmol na sahig ay tila isang pintig ng hustisya. Sa tabi niya ay si Mateo, na mukhang napaka-elegante sa kanyang itim na suit. Ang kanyang kamay ay nakasuporta sa baywang ni Trini. Isang tahimik na pagpapakita na hindi na mag-isa ang babaeng ito. Nang makita ni Rafael ang babaeng bumababa, tila huminto ang kanyang paghinga. Ang kanyang baso ng champagne ay dahan-dahang nulas sa kanyang kamay at nabasag sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan. Tita Teresa? Ang nangangatog na bulong ni Rafael. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel. Huminto si Trini sa harap nilang tatlo. Isang matamis ngunit malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hininga ni Jacinta, na ngayon ay nakatitig sa kanya nang may halong gulat at matinding takot. Maling pangalan, Rafael, wika ni Trini. Ang kanyang boses ay tila kwerdas ng biolin na sadyang hinihigpitan. Si Teresa ay matagal niyo nang pinatay sa putikan ng tondo. Ang kaharap niyo ngayon ay ang babaeng ninakawan niyo ng 6 na taon ng kanyang buhay. Hindi maaari ito. Nauutal na sabi ni Jacinta, habang ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang manginig. Ikaw, patay ka na dapat. Akala niyo ba ay ganoon kadaling ibaon ang katotohanan? Ang ganting tanong ni Trini. Lumingon siya kay Mateo na tumango naman sa kanya. Sa isang senyas, isang grupo ng mga kalalakihang nakauniforme ng pulis ang pumasok mula sa malaking pinto ng ballroom. Rafael Ilustre, Doña Jacinta Ilustre at Celestina Ventura, ang malakas na pahayag ng opisyal ng pulisya. Kayo ay inaatasan naming sumama sa presinto para sa mga kasong estafa, child abuse at ang tangkang pagpatay kay Trinidad Roxas Vergara. 6 na taon na ang nakalilipas. Ang ballroom na kanina ay puno ng rarangya ay biglang napuno ng bulungan at kahihiyan. Nakita ni Trini kung paano pinusasan ang mga kamay ni Rafael. Ang mga kamay na dati ay ginagamit nito para itulak siya sa putik. Nakita niya ang pagguho ng mukha ni Jacinta habang pilit itong itinatago ang kanyang mukha mula sa mga kumikislap na kamera ng mga reporter. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na figura ang lumabas mula sa likod ni Mateo. Si Junjun iyon, malinis, maayos ang suot, at may mga matang puno na ng pag-asa. Mama, sigaw ng bata habang tumatakbo patungo kay Trini. Niyakap ng mahigpit ni Trini ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng rarangya ng ballroom ay naglaho. Ang tanging mahalaga ay ang init ng yakap ng kanyang anak at ang katarungang sa wakas ay nakamit na niya. Ngunit habang hinihila palabas ang mga ilustre, lumingon si Rafael kay Trini nang may mapait na tingin. Akala mo ba ay tapos na ang lahat, Trinidad? May isang bagay kang hindi alam. May isang tao pang mas malakas kaysa sa amin ang ayaw na bumalik ka rito. Isang malamig na hangin ang umihip mula sa nakabukas na bintana. Tila isang babala na ang tagumpay na ito ay may kasunod pang mas madilim na lihim.
Isang hakbang pa, Trinidad, at hinding-hindi mo na muling mahahawakan ang anak mo. Ang boses ni Celestina ay pumapalahaw sa gitna ng madilim na pantalan ng Cebu. Ang hangin ay may dalang amoy ng krudo at alat, at ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga poste ng pantalan ay tila isang babala ng panganib. Sa gitna ng kadiliman, nakatayo si Celestina sa gilid ng isang maliit na bangka. Mahigpit ang pagkakasakal sa umiiyak na si Junjun. Isang matulis na bagay ang nakatutok sa leeg ng bata. Ang kumikinang na bakal nito ay tila nanunukso sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Nanigas ang buong katawan ni Trini. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang mabigat na tambol na yumayanig sa kanyang dibdib. Ang rarangya ng kanyang pulang bestida ay tila wala ng halaga sa harap ng panganib na kinalalagyan ng kanyang anak. Bitawan mo siya, Celestina. Ang pakiusap ni Trini, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Wala na si Rafael. Wala na si Jacinta. Tapos na ang laban. Huwag mong idamay ang isang inosenteng bata sa kasamaan niyo. Tapos na. Para sa'yo, tapos na. Pero paano ako? Sigaw ni Celestina. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng desperasyon. Dahil sa'yo, nawala ang lahat sa akin. Kung hindi kita mapapatay, kukunin ko ang pinakamahalaga sa'yo. Dahan-dahang humakbang si Trini. Ang bawat galaw niya ay maingat, tila naglalakad sa ibabaw ng manipis na kristal. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Junjun, na ang maliit na katawan ay nanginginig sa takot. Sige, Celestina, kunin mo ako. Ipagpalit mo ako sa anak ko. Wika ni Trini, habang dahan-dahang itinataas ang kanyang mga kamay. Ako ang may kasalanan sa'yo, hindi ang bata. Hayaan mo siyang umalis at gawin mo sa akin ang lahat ng gusto mo. Mama, huwag po! Ang yak ni Junjun. Ang kanyang boses ay tila isang punyal na humihiwa sa puso ni Trini. Isang sandali ng pag-aalinlangan ang dumaan sa mukha ni Celestina. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa malayo. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang gumuhit sa kalangitan. Traidor ka! Hiyaw ni Celestina. Itinulak niya si Junjun patungo sa dagat at tinangkang tumalon sa bangka para makatakas. Junjun! Ang hiyaw ni Trini. Hindi siya nag-isip. Sa kabila ng bigat ng kanyang bestida, mabilis siyang tumakbo at inabot ang kamay ng kanyang anak bago pa ito tuluyang mahulog sa malalim at madilim na tubig. Sa tindi ng lakas na nagmumula sa kanyang pagiging ina, nahila niya ang bata pabalik sa semento ng pantalan. Niyakap ng mahigpit ni Trini si Junjun. Ang bata ay humahagulgol sa kanyang dibdib. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakapit sa leeg ni Trini na tila ba ito na ang huling pagkakataon na magkakasama sila. Narito na si Mama. Junjun, hindi na kita hahayaang masaktan muli. Bulong ni Trini habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ang kanyang sariling mga luha ay pumapatak sa balikat nito. Sa sandaling iyon, ang paligid ay napuno ng mga pulis. Mabilis na na-corner si Celestina sa loob ng bangka. Bago pa man ito makalayo, nakita ni Trini kung paano pinusasan ang babaeng sumira sa kanyang buhay sa loob ng maraming taon. Wala na ang mapanguyam ng ngiti nito. Ang tanging natira ay ang mukha ng isang talunang kriminal. Lumapit si Mateo at dahan-dahang ipinatong ang kanyang jacket sa balikat ni Trini at Junjun. Isang tahimik na pagkilala sa tagumpay ng pag-ibig laban sa puot. Ngunit habang papunta sila sa sasakyan, isang figura ang dahan-dahang lumabas mula sa anino ng isang malaking container van. Isang lalaking nakasuot ng itim na hoodie. Ang kanyang mukha ay hindi makita sa dilim. May hawak siyang isang maliit na bagay na kumikinang. At ang kanyang direksyon ay nakatuon ng diretso sa likod ni Trini. Para sa pamilya Roxas, ang mahinang bulong ng lalaki
Isang matalim na tunog ng pagputok ng baril ang biglang bumasag sa katahimikan ng pantalan. Ang tunog ay umaling-awngaw hanggang sa malayo, dahilan upang mapalingon ang lahat. Isang katawan ang dahan-dahang bumagsak sa semento. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa pamamagitan ng gamot. Ang pinakamalalim na hiwa sa kaluluwa ay kailangan ng agos ng katarungan upang tuluyang malinis. Ang boses ni Mateo ay mahina, halos pabulong, habang nakahiga siya sa puting kama ng ospital. Ang balat niya ay maputla at ang kanyang balikat ay nakabalot sa makapal na bendahe. Siya ang sumalo sa balang sadyang nakalaan para kay Trinidad sa pantalan. Sa gitna ng kaguluhan, ang salarin, ang pinsan ni Trini na si Rodrigo Roxas, ang taong nag-utos din na itapon siya sa dagat 6 na taon na ang nakalilipas ay hindi na nakatakas sa mga pulis. Nakatayo si Trini sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang dahan-dahang pagpatak ng ulan sa salamin. Ang bawat butil ng tubig ay tila mga luhang hinuhugasan ang 6 na taon ng kanyang paghihirap. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang natira na lamang ay ang kapayapaan ng isang taong tapos na sa pakikipaglaban sa sariling anino. Salamat, Mateo. Ang mahinang tugon ni Trini. Salamat sa pagiging kalasag ko, hindi lang sa bala, kundi sa lahat ng pait ng mundong ito. Pagkalipas ng ilang linggo, ang katarungan ay tuluyan ng humulagpos mula sa mga nakasaradong pinto ng korte. Sa loob ng silid hukuman, ang pader ay tila saksi sa huling hatol ng tadhana. Nakaupo si Trini sa unahan, matikas at walang kaba, habang binabasa ng hukom ang hatol para sa mga ilustre. Sina Rafael, Doña Jacinta at Celestina ay nakayuko. Ang kanilang mga muka ay tila mga tuyong dahon na hinampas ng bagyo. Wala na ang kanilang kayabangan, wala na ang kanilang mga mapanirang salita. Ang bawat guilty na binibigkas ng hukom ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang kasamaan. Matapos ang pagdinig bago tuluyang dalhin ang mga preso sa loob ng rehas, humiling si Rafael ng isang pagkakataon na makausap si Trini. Sa gitna ng mahigpit na pagbabantay ng mga pulis, nagaharap ang dating mag-asawa. Trini, o Teresa, kahit ano pa ang gusto mong itawag ko sa'yo, ang boses ni Rafael ay nanginginig, puno ng pagsisisi na tila huli na para sa lahat. Patawarin mo ako, nabulag ako ng kasakiman ni Mama. Naging mahina ako, pero maniwala ka, minahal kita sa sarili kong paraan. Tiningnan ni Trini si Rafael nang diretso sa mga mata. Walang galit, walang puot. Tila ba tinitingnan niya ang isang pahina ng librong matagal na niyang natapos basahin. Ang pag-ibig ay hindi nananakit, Rafael. Ang pag-ibig ay hindi ginagawang alipin ng taong mahal mo. Ang malamig na sagot ni Trini. Pinatatawad na kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit mo sa puso ko. Mula sa araw na ito, malaya ka na sa akin at malaya na rin ako sa alaala mo. Dahan-dahang tumalikod si Trini. Ang tunog ng mga kadena ni Rafael habang hinihila ito ng mga pulis ay hindi na nakakapagdulot ng kirot sa kanyang dibdib. Sa labas ng korte, sinalubong siya ng sikat ng araw at ang tawa ni Junjun na naglalaro sa hardin kasama ang kanyang ama, si Don Victorino. Nilapitan ni Trini ang kanyang ama. Kinuha niya ang kamay nito at dahan-dahang isinagawa ang pagmamano. Ang tradisyon ng paggalang na dati ay pilit niyang ginagawa kay Doña Jacinta. Ngunit sa pagkakataong ito, walang pilit. Ang init ng kamay ng kanyang ama ay tila isang pagkilala sa kanyang pagbabalik. Uwi na tayo, Papa. Uwi na tayo, Junjun. Ang wika ni Trini habang inaalalaya ng wheelchair ng kanyang ama. Habang naglalakad sila palayo, isang huling sulyap ang ibinigay ni Trini sa kanyang paligid. Nakita niya ang isang maliit na tindahan ng kakanin sa kabilang kalsada. Ngumiti siya ng bahagya. Hindi niya kailanman ikakahiya ang kanyang pagiging Teresa. Dahil kung hindi dahil sa mga kalyo sa kanyang kamay at sa hirap ng tondo,
Hindi niya malalaman ang tunay na halaga ng pagiging Trinidad Roxas. Ngunit bago pa man sila makasakay sa sasakyan, isang abogado mula sa pamilya Roxas ang lumapit kay Trini. May dala itong isang itim na envelope na may selyo ng kanilang yumaong lolo. Ma'am, may isang huling habili ng inyong lolo na kailangang buksan sa harap ng buong pamilya. Tungkol ito sa isang ari-arian sa Cebu na matagal nang nakatago sa mapa. Isang bagong misteryo ang tila nagsisimulang gumuhit. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na si Trini na harapin ang anumang lihim na nakatago sa kanyang dugo. Ang amoy ng lumaing tubig sa estero at ang ingay ng mga batang naghahabulan sa eskinita. Ito ang musikang naging hininga ko sa loob ng 6 na taon. At sa pagbabalik ko rito, napagtanto ko na hindi pala ito isang bilangguan, kundi isang paaralan ng buhay. Ang bulong na yon ni Trinidad ay tila isang dalangin habang dahan-dahan siyang bumababa mula sa kanyang sasakyan. Hindi siya nakasuot ng pulang bestida ngayon. Suot niya ay isang simpleng puting blusa at maong na pantalon. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. Isang anyong nagpapaalala sa lahat na siya rin ay si Teresa. Ang sitio ilustre sa Tondo ay tila hindi nagbago. Ngunit para kay Trini, ang lahat ay tila nabalot na ng ibang kulay. Wala na ang takot na nanunuot sa kanyang mga buto sa bawat pag-uwi. Sa halip, ang nararamdaman niya ay isang malalim na kapayapaan. Naglakad siya patungo sa maliit na barong-barong ni Aling Rosa. Ang matandang babae ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga panindang kakanin. Ang mga kamay nito ay nanginginig sa pagod, ngunit ang mukha ay nananatiling maaliwalas. Nang makita ni Aling Rosa si Trini, tila napahinto ang mundo ng matanda. Ang sandok na hawak nito ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa semento ay bumasag sa katahimikan ng kanilang pagtititigan. Aling Rosa, ang malambot na tawag ni Trini. Teresa, ikaw ba talaga yan? Ang nangangatog na tanong ng matanda. Balita rito ay isa ka na raw mayamang reyna sa Cebu. Akala ko ay hinding-hindi ka nababalik sa maduming lugar na ito. Lumapit si Trini at hinawakan ang mga kamay ni Aling Rosa. Ang gasgas na balat ng matanda ay tila isang paalala sa lahat ng kabutihang ipinakita nito noong walang-wala siya. Kahit anong ginto ang isuot ko, Aling Rosa, hinding-hindi ko makakalimutan ang lasa ng tinapay na ibinigay niyo sa akin noong ako ay nagugutom. Narito ako para tuparin ang pangako ko. Inabot ni Trini ang isang maliit na dokumento at isang susi. Ang lupang ito ay binili ko na sa ilalim ng pangalan niyo. Wala nang maniningil sa inyo ng upa at mayroon ding puhunan sa loob ng sobrang iyan para mapalaki niyo ang inyong tindahan. Karapat-dapat kayo sa isang buhay na walang takot sa bukas. Ang pag-iyak ni Aling Rosa ay tila isang agos ng pasasalamat na nagpahilom sa huling bahagi ng sugat ni Trini. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Trini na ang kanyang pagiging Teresa ay hindi isang sumpa, kundi isang regalo na nagturo sa kanya kung paano tunay na magmalasakit. Bago lumisan, dumaan si Trini sa tapat ng dati nilang bahay. Ang pinto ay nakakandado na at ang wheelchair ni Rafael ay nakatambak na lamang sa gilid, puno ng alikabok at sapot ng gagamba. Tinitigan niya ang bawat sulok ng lugar na yon. Doon siya umiyak, doon siya nagtiis, at doon din siya muling isinilang. Huminga siya ng malalim, inilabas ang lahat ng natitirang bigat sa kanyang dibdib at tuluyan ng tumalikod. Pagbalik niya sa Cebu, sinalubong siya ni Mateo sa dalampasigan. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, gumuguhit ng mga kulay rosas at lila sa kalangitan. Ang tunog ng mga alon ay tila isang banayad na bulong ng pag-asa. Maayos na ba ang lahat? Tanong ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Maayos na, Mateo. Ang nakaraan ay nasa likod ko na at ang tanging bitbit ko na lang ay ang mga aral nito. Sagot ni Trini nang may ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Huminto si Mateo sa harap niya.
Sa ilalim ng nag-aagaw na liwanag at dilim, dahan-dahang lumuhod ang lalaki sa buhanginan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, tila mas maliwanag pa sa mga unang bituin na lumilitaw sa langit. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na pilus na kahon. Sa loob nito ay isang singsing na may disenyong tila isang rosas na namumukadkad mula sa mga tinik. Trinidad Roxas o Aking Teresa. Ang boses ni Mateo ay puno ng emosyon. Saksi ang dagat na ito sa lahat ng hirap mo at gusto kong maging saksi rin ito sa simula ng ating kaligayahan. Papayag ka bang maging asawa ko? Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa wagas na pag-ibig. Napatakip ng bibig si Trini. Ang kanyang mga mata ay muling nangingilid ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng wagas na kagalakan. Tiningnan niya ang lalaking hindi kailanman bumitaw sa kanya sa gitna ng unos. Oo, Mateo. Higit pa sa oo. Ang sagot ni Trini. Isinuot ni Mateo ang singsing sa daliri ni Trini. At sa sandaling iyon, ang tunog ng hangin at dagat ay tila naging isang masayang awit ng pagdiriwang. Niyakap nila ang isa't isa. Isang yakap na nagtatapos sa lahat ng pait at nagsisimula sa isang bagong kabanata. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang maliit na figura ang tumatakbo patungo sa kanila mula sa mansyon. Si Junjun hawak ang isang luma at kupas na sobre na natagpuan niya sa loob ng isang lihim na drawer sa silid ng kanyang lolo. Mama, Tito Mateo, may nakita po akong sulat mula kay lolo. May nakasulat po na pangalan niyo. Ang sobre ay may tatak ng isang pamilyang hindi pa nila naririnig. Isang pangalan na tila magbubukas muli ng isang pinto sa kasaysayan ng mga Roxas na matagal nang nakasara. Ang bawat bagyo ay may hangganan at ang bawat luhang pumatak sa putikan ay nagsisilbing dilig para sa pag-usbong ng isang bagong pag-asa. Iyan ang mga salitang nakasulat sa lumang lihim na sobrang hawak ni Trinidad. Habang binabasa niya ang sulat ng kanyang lolo, sa harap ng naglalagablab na dapit hapon sa Cebu, tila nararamdaman niya ang haplos ng nakaraan. Ang liham ay hindi tungkol sa ginto o karagdagang yaman. Ito ay isang pag-amin na ang kanyang ina ay nagmula rin sa isang mahirap na pamilya bago ito naging isang Roxas. Ang lihim na ari-arian ay isang malawak na lupain na itinalaga para sa pagtatayo ng isang foundation para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Trini ang ganap na pagkakaisa ng kanyang dalawang pagkatao. Hindi na magkahiwalay si Trinidad at si Teresa. Sila ay iisang babaeng hinubog ng luha at pinatibay ng tadhana. Lumipas ang ilang buwan, at ang mansyon ng mga Roxas ay napuno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak. Ang tunog ng mga kampana ng simbahan sa malayo ay tila isang masayang anunsyo ng isang bagong simula. Sa loob ng kanyang silid, pinagmamasdan ni Trini ang kanyang sarili sa salamin. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na gawa sa pinong pinya, isang disenyong nagpapakita ng kanyang pagiging Pilipina. Marangal, ngunit mapagkumbaba. Pumasok si Junjun na napakaguwapo sa kanyang maliit na barong Tagalog. Mama, ang ganda-ganda niyo po. Wika ng bata habang yakap ang isang maliit na basket ng mga petals. Sabi po ni Lolo, mukha daw po kayong anghel na bumaba mula sa langit. Niyakap ni Trini ang kanyang anak. Ang kanyang puso ay tila isang punong-puno ng bunga. Salamat anak. At ikaw ang pinakamagandang regalong ibinigay sa akin ng langit. Ang kasalan sa dalampasigan ay dinaluhan ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Naroon si Don Victorino na sa unang pagkakataon ay nakitang tumayo mula sa kanyang wheelchair para alalayan ng anak patungo sa altar. Naroon din si Aling Rosa na nakasuot ng maayos na terno. Ang kanyang mga mata ay basang-basa sa tuwa habang pinagmamasdan ng Teresa na itinuring niyang anak. Sa harap ng altar na gawa sa mga driftwood at puting rosas, naghintay si Mateo. Ang kanyang mga mata
ay nakapako kay Trini at ang bawat hakbang ng babae patungo sa kanya ay tila isang panalangin na sa wakas ay nasagot. Sa harap ng Diyos at ng malawak na dagat na ito, simula ng pari, ang boses ay malumanay at puno ng pagbabasbas. Walang engrandeng pangako ang kailangan ni Trini at Mateo. Ang kanilang mga mata ay sapat na para sabihin ang lahat ng katapatan. Nang isinuot nila ang mga singsing sa isa't isa, ang bawat panauhin ay naramdaman ang init ng isang tunay na pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi nasira ng kasinungalingan at hindi natalo ng kahirapan. I pronounce you husband and wife, ang pahayag ng pari. Ang tunog ng palakpakan at ang hiyaw ng kagalakan ay humalo sa tunog ng mga alon. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait ng tondo at ang lahat ng takot sa Cebu ay tuluyan ng naglaho. Habang nagaganap ang selebrasyon, isang balita ang nakarating kay Mateo tungkol sa pamilyang ilustre. Si Rafael ay nahatulan ng mahabang taon sa kulungan, habang si Doña Jacinta ay dinala sa isang pasilidad dahil sa unti-unting pagkawala ng katinoan ng isip. Isang karma para sa isang babaeng ginamit ang talino para sa kasamaan. Hindi sila kinamuhian ni Trini. Sa halip na nalangin siya na sana ay mahanap din nila ang kapayapaan sa gitna ng kanilang pagbabayad. Nang lumubog na ang araw at ang buwan ay nagsimulang maghari sa kalangitan, tumayo sina Trini at Mateo sa dalampasigan. Hawak ang mga kamay ni Junjun sa gitna nila. Ang dagat ay payapa. Ang mga alon ay tila banayad na humahalik sa kanilang mga paa. Mateo, tingnan mo ang dagat, bulong ni Trini habang nakasandal sa balikat ng kanyang asawa. Dati, akala ko ito ang kukuha sa lahat ng mayroon ako. Pero ngayon, alam ko na ito pala ang nagbigay sa akin ng pagkakataon para mahanap ang tunay na ako. Ang dagat ay tila buhay natin, Trini, sagot ni Mateo habang hinahaplos ang kamay nito. Maaring magkaroon ng malalaking alon, pero sa huli, lagi itong babalik sa dalampasigan. Hinarap ni Trini ang malawak na abot-tanaw. Alam niyang marami pang kabanata ang darating, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot dahil sa kanyang tabi ay ang kanyang pamilya. At sa kanyang puso ay ang lakas ng isang babaeng dumaan sa apoy at tubig para lamang mahanap ang daan pawi. Ang gabi ng mga lihim ay natapos na at ang sinag ng isang bagong umaga ay nagsisimula na ring gumuhit sa kalangitan ng Cebu. Isang malumanay na hapon ang bumabalot sa dalampasigan ng Cebu, kung saan ang kulay ng langit ay tila isang pintura ng ginto at lila. Sa itaas ng isang burol na nakatanaw sa dagat, nakatayo ang isang gusaling yari sa puting bato at salamin, ang Teresa Roxas Center for Women. Hindi ito isang monumentong para sa karangyaan, kundi isang kanlungan para sa mga kababaihang nawala ng tinig, mga inang sugatan ng tadhana, at mga anak na naghahanap ng pag-asa. Dahan-dahang lumakad si Trinidad sa hardin ng center. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang gaan at tiwala sa sarili. Huminto siya sa harap ng isang batang babaeng nakaupo sa bench na tila malalim ang iniisip at may bakas ng takot sa mga mata. Lumapit si Trini at dahan-dahang hinawakan ang kamay nito. Walang salita. Isang haplos lamang na nagsasabing hindi siya nag-iisa. Sa sandaling iyon, nakita ni Trini sa mga mata ng bata ang sarili niyang anino noong siya ay si Teresa pa, litong-lito, api at sugatan. Darating din ang araw na ang iyong mga sugat ay magiging iyong lakas, bulong ni Trini sa bata bago ito bigyan ng isang matamis na ngiti. Lumapit si Mateo mula sa kanyang likuran. Ang kanyang asawa ay nananatiling matatag na sandigan. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng paghanga sa babaeng pinili niyang makasama habang buhay. Sa tabi niya ay si Junjun na ngayon ay masigla at malusog, hawak ang isang makapal na libro. Ang bata ay malayo na sa takot na naranasan nito sa tondo. Tapos na ang huling meeting para sa araw na ito, mahal ko.
Wika ni Mateo habang inaalalayan si Trini. Maari na tayong umuwi. Ngumiti si Trini at sumandal sa balikat ni Mateo. Sa kanilang paglalakad, patungo sa mansyon, dumaan sila sa isang maliit na altar kung saan nakalagay ang litrato ni Don Victorino at ang isang supot ng tuyong kakanin na nakalagay sa loob ng isang glass case. Ito ang kanyang paalala, ang kanyang anting-anting laban sa pagkalimot kung saan siya nanggaling. Napagtanto ni Trini na ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na pangyayari, kundi isang mahabang paglalakbay. Pinatawad na niya sina Rafael at Jacinta, hindi dahil sa naging mabuti sila, kundi dahil ayaw na niyang maging bilanggo ng kanilang kasamaan. Ang katarungan ay naibigay na ng batas, at ang katahimikan ay naibigay na ng kanyang sariling puso. Wala nang puwang ang puot sa isang buhay na punong-puno na ng pag-ibig. Ang kapayapaang tinatamasa niya ngayon ay hindi dahil sa kanyang kayamanan o sa kanyang pangalan. Ito ay dahil sa wakas, nahanap na niya ang balanse sa pagitan ng pagiging Trinidad na marangal at Teresa na matatag. Alam niyang ang bawat pagsubok na pinagdaanan niya ay may layunin, ang gawin siyang isang daluyan ng pag-asa para sa iba. Habang ang araw ay tuluyan ng lumulubog sa abot-tanaw, ang tunog ng mga alon sa pampang ay tila isang banayad na bulong ng pasasalamat. Ang bawat paghampas ng tubig sa mga bato ay hindi na isang banta, kundi isang paalala na ang buhay ay patuloy na dumadaloy, naguhugas ng nakaraan at nagdadala ng bagong bukas. Tumingala si Trini sa mga unang bituin na lumilitaw sa langit. Ang gabi ay hindi na madilim at puno ng lihim. Ang gabi ay payapa na, tulad ng kanyang kaluluwa. Salamat, bulong ni Trini sa hangin. Salamat sa bawat unos, dahil itinuro nito sa akin kung paano maging isang rosas na hindi kailanman malalanta. Hawak ang kamay ni Mateo at ni Junjun. Dahan-dahang pumasok si Trini sa loob ng kanilang tahanan, habang ang liwanag ng buwan ay nagsisilbing gabay sa isang buhay na wala ng takot at puno ng wagas na pagmamahal. Ang liwanag ng bukang liwayway sa Cebu ay hindi lamang pagtatapos ng isang mahabang gabi, kundi hudyat ng isang buhay na wala ng bahid ng pait at takot. Ang bawat alon na humahalik sa pampang ay tila nagbubura sa mga bakas ng sakit, na nag-iiwan ng isang dalampasigang malinis at handa para sa mga bagong alaala. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pagsama sa akin hanggang sa huling sandali ng paglalakbay ni Trinidad. Aaminin ko sa inyo, habang binubuo ko ang tagpo kung saan itinulak si Teresa sa gitna ng ulan sa tondo, naramdaman ko rin ang matinding hapdi sa aking dibdib, ang bigat ng isang pusong tapat na nagmahal, ngunit pinagtaksilan ng sariling pamilya. Ang bawat salita sa kwentong ito ay kinuha ko mula sa mga hibla ng katotohanan ng buhay, isang pagkilala sa mga kababaihang patuloy na lumalaban kahit ang tadhana ay tila laging nakatalikod sa kanila. Isipin niyo ang kakanin na buong tiyagang niluto at ititinda ni Teresa sa mga eskinita ng tondo. Tulad ng malagkit na kakanin, kailangan itong dumaan sa matinding init ng apoy at walang tigil na paghahalo bago ito maging matamis at buo. Ganyan din ang ating buhay. Ang mga pagsubok na tila sumusunog sa atin ngayon ay ang siya palang magluluto sa ating pagkatao upang maging mas matatag at kapaki-pakinabang sa hinaharap. Huwag mong kakalimutan na ang iyong halaga ay hindi nababawasan dahil lamang sa dumi ng putik na pilit ibinabato sa iyo ng mundo. Sa inyong palagay, tama lang ba ang naging desisyon ni Trini na patawarin ang pamilya Ilustre sa huli? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, pipiliin niyo rin ba ang magpatawad para sa sariling kapayapaan? O mas gusto niyo silang makitang nagdurusa habang buhay? Napapaisip din ako, saan niyo nga pala pinapakinggan ang kwentong ito ngayon? Baka kayo ay kasalukuyang nagluluto, nagtutupi ng labada, o marahil ay nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na araw. Sana ay naging kasama niyo ako sa inyong mga gawain at nakapagbigay ng kaunting inspirasyon sa inyong puso.
Huwag kayong mahihiyang mag-comment, mag-like, at i-share ang video na ito. Ibahagi niyo rin ang inyong sariling kwento o karanasan. Dahil dito sa ating tambayan, palaging may mga pusong handang makinig at umunawa. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa, manatili sana kayong matatag at maniwala na laging may bahaghari pagkatapos ng unos. Pagpalain kayo ng may kapal. Pamagat ng kwento. Gabi ng mga lihim. Ang pag-usbong ng rosas sa tondo. Lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at paghahatid ng positibong mensahe sa buhay.